Magandang pagkakataon na balikan natin ang ating buhay sa nakaraan hanggang sa ngayon. Sapagkat dito'y binibigay sa atin sa mabuting balita kung ano yung mga pagkakataon na tayo ay namunga ng mabuti o kaya ay namunga ng masama. Kasi hindi natin natitiyak na bawat bahagi ng buhay natin ay palaging magbubunga ng mabuti. Tayong mga tao ay mahiling gumawa ng mga memorya, mga memories na magaganda, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Gusto natin ay palaging masaya, mapayapa, tahimik, at masagana ang ating pamilya. At karaniwan yan yung ating naaalaala ng pagiging mabunga ng ating pagiging tao, na tayo naging mabuting tagapangasiwa ng ating pamilya, ama, ina, anak, at kung ano pa mang ating ginagawa. Kinukonsiderin natin ang ating mga achievements sa buhay na bahagi ng ating pagiging mabunga. Pero ang totoo mga kapatid, walang ibang pinakamabunga na bahagi ng buhay ng tao, kundi kung naranasan niya ang pinakamabigat, pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. The most painful experience of the person normally is the time when God is at work. At doon nagbubunga, spiritually speaking, o ang pag-uusapan natin ay ang pagtataguyod ng kaharian ni Kristo. Ito ay higit na makikita nating bunga ng ating buhay, hindi sa panahon na madali ang buhay natin, masaya, at para bang walang problema, kundi ang bunga ng buhay natin ay higit nating makikita, madidiscern, kapag tayo ay nasa mabigat na pagsubok, kapag tayo ay maraming krus na pinagdadaanan. Sapagkat ito ang nangyari kay Jesus. Wala nang panghihigit na event sa buhay ni Jesus na pinakamasakit, kundi ang mamatay at ipako sa krus, bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. That's the most painful part of loving, to give yourself to the other whom you love. At yun ang pinag-ugatan ng pinakamabungang bahagi ng buhay ni Jesus. Kaya kung tayo babalik sa ating buhay, magandang balikan din natin yung ating most painful experiences, yung pinakamararaming krus sa ating buhay, sapagkat doon natin pwedeng makita na higit tayong nanalangin, higit sigurong lumago yung ating pananampalataya, higit tayong umasa at nagtiwala sa Diyos sa mga pagkakataong ito. Sapagkat may paliwanag din ng Panginoon kung bakit dapat natin tutukan yung mga pagkakataong yun. Sapagkat yun yung tinatawag nating mga building blocks upang ang kaharian at kaluwalhatian ng Diyos ay lalong mag-umapaw sa ating puso. Sinasabi din ng Ebanghelyo ngayon na kung tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos para tayo nagtayo ng bahay na may malalim na pundasyon, sapagkat ang building block o ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang mabibigat nating karanasan kung saan higit nating nakita at naranasan ang gabay ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung pag-uusapan ang pag-unlad natin sa pananampalataya at saka yung pinaka-most fruitful years of our lives, ito ay matatagpuan natin sa pinakamasasakit, pinakamabigat, yung mga tipo na wala na tayong pag-asa, subalit tayo'y ibinangon, binuhay muli ng Diyos sa mga pagkakataong yaon. Dahil yun ang nagbubuo ng pundasyon upang lalo tayong umasa, magtiwala at maging matibay sa pananampalataya. Upang wag tayong matulad doon sa nagtayo ng bahay, doon sa mababaw na pundasyon na madaling bumagsak. Dahil ang pundasyon talaga natin ay hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi mismo ang Panginoon.
Kaya para bang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon at itinatanong, ano ang pundasyon ng iyong buhay? Saan ka nakasandal? Kanino ka umaasa at nagtitiwala upang magpatuloy ka at maging mabunga ang iyong buhay? Kaya sinasabi yun ng Panginoon ngayon dahil nais niya na matanggap natin at matagpuan natin ang bunga ng ating buhay sa Kanya lamang. Sapagkat kung siya ang takapagasik at nagpapabunga nito, kanino pa talaga tayo kakapit? Wala nang iba kundi sa Panginoon.